Nagising ako nang marinig ko ang pagbukas ng gate namin. Sinusubukan kong tumayo, ngunit nakaramdam ako ng kirot kaya napahiga ulit ako sa aking higaan. Maya-maya pa ay sinubukan ko ulit tumayo ng dahan-dahan. Nakatayo na ako at unti-unting naglalakad ako papunta sa direksyon ng pintuan. Nang makarating naman ako sa tapat ng pintuan ng kwarto ko, ay dinikit ko ang tainga ko dito at pinakinggan ko kung sino ang dumating. Upo ka muna sa iyo, nagpapahinga pa ata si Anya. Yun lamang ang aking narinig na sinabi ni Mama. Alam ko na agad na nandito si Sale dahil sa nasambit ito ni Mama. Pinakinggan ko ulit ito at narinig ko namang nagsalita ulit si Mama. Sandali lamang Harvey at Sale at maghahanda lang ako ng inumin. Doon ko na nalaman na hindi pa rin pala nauwi si Harvey. Napasampal naman ako sa aking noo dahil paniguradong nanlilisik na naman ang mga mata ng dalawang iyon habang nakatingin sa isa't isa. Salamat po, rinig kong boses na Sale. Wala masyadong imik ang dalawa at nagsasalita lamang kapag tinatanong ng aking ina. Maya-maya pa ay narinig kong nagsasalita na naman ang aking ina at ang sabi niya ay titingnan niya daw ako sa aking kwarto kaya dali-dali akong bumalik sa aking kama kahit pa masakit na ang aking sugat. Humiga ako at katulad lang din ng aking pwesto kanina. Nang buksan naman ni Mama ang pinto ay nagkunwaring bagong gising lang ako. Lumapit naman sa akin si Mama at kinumusta ako. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang ako. Ma, pauwiin mo na po sila Sale at Harvey. Baka po kasi pagod na rin ang mga yon. Biling ko kay Mama bago pa siya lumabas ng pintuan ng aking silid. Tumango lang sa akin ang aking ina at tuluyan nang lumabas. Nasa higaan lang ako at pilit na pinakikiramdaman kung umalis na ba sila Sale at Harvey. Ngunit nagtataka naman ako kung bakit hindi ko narinig ang pagbukas ng gate. Ibig sabihin lang, noon ay hindi pa sila nauwi. Huminga naman ako ng malalim. Huwag nilang sabihin na dito sila magpapalipas ng gabi. Hindi ako papayag, masyadong pagod na ang dalawang iyon. At baka mag-alala lang ang mga magulang ng dalawang iyon. Isa pa'y okay na naman ako dahil nasa bahay na ako. Hindi na nila ako dapat pang alalahanin. Natigil naman ako dahil biglang bumukas ang pintuan at nakita ko ang aking ina. Anak, total gising ka na ay gusto kang makita ng dalawang ito. Pagsabi sa akin ng aking ina. Ako mga angal na sana ako ngunit huli na. Tinawag na niya ang mga ito at narinig ko naman ang mga yabag ng mga paa nila. Napabuntong hininga na lang ako at hinintay ang pagdating nila. Nakita ko naman ang sabay na pagpasok nila at kumunot lamang ang noo ko. Wala sa kanila nagsasalita. Halata ang ilang sa kanilang dalawa, ngunit makikita mo rin ang pag-alaala sa mamukha nito. Nabasag na lang ang katahimikan ng magsalita ang aking ina. Mauna na muna ako at kayo muna dito ha. Gagawa lang ako ng pagkain ni Anya at baka gutom na yan. Kayo ba gusto niyo bang kumain muna? Tanong sa kanila ng aking ina, ngunit ang sagot nila ay hindi, kaya natuloy na sa pagbaba ang aking ina. Pagkawala naman ng aking ina ay sandali pang nanaig ang katahimikan at napagdesisyonan ko na lamang na ako ang babasag dito. Hindi pa ba kayo pagod? Gabi na. Baka mamaya ay may mangyari pa sa inyo sa daan. Pagtatanong ko sa kanila. Nagkatitigan naman sila at sabay na nagsalita. I'll stay here, saad ni Harvey. I'll stay with you, saad naman ni Sale. Napakunot naman ang noo ko. Palagi naman hindi nagpapatalo at magpapalamang ang isa sa kanila. Ayaw nila ng mauungusan. Nagkatitigan na naman sila at sa puntong ito ay ibang tingin nila sa isa't isa. Alam kong may tensyon na sa pagitan nila. Upo muna kayo doon baka mangalay kayo. Pag-alok ko sa kanilang dalawa habang tinuturo ang sopa na malapit sa higaan ko. Agad naman silang umupo doon at tahimik na nakamasid lang sa akin. Ako naman ay nag-iisip kung ano ang pag-uusapan namin. Na sobrang tahimik ay naririnig namin ng nanay ko sa baba na nagluluto. Huwag ninyo sabihin na dito kayo magpapalipas ng gabi. Tanong ko sa kanilang dalawa.
Nagkatinginan na naman sila at sa pangalawang pagkakataon ay sabay na naman silang sumagot sa tanong ko, yes. Saad ni Sale. Yes, saad naman ni Harvey. Napahawak na lang ako sa aking sentido. Hindi na kaya ng utak ko ang mga ganap. Masyadong stress na talaga ako at hindi ko pa maalis sa utak ko ang dalawang ito. Stress na nga ako sa umaga pati ba naman ang beauty rest ko. Sisirain ng dalawang ito. Parang mga bata pa kung mag-unahan sa pagsagot. Hindi ba magagalit ang mga magulang ninyo? Tanong ko ulit sa mga ito, ako mang sasagot na sana ang mga ito, pero pinigilan ko dahil magkasabay na naman sila. Ikaw, Sale, tanong ko para hindi na sila mag-unahan sa pagsagot. Well, I've already called my mom while I'm heading here a while ago. And I've already texted here that I'm staying here. Sagot ni Sale. Nakita ko naman ang mga nakakatakot na mata ni Harvey. Halatang naiinis na ito. Ikaw Harvey, I'm sure pagod ka na. Tanong ko naman kay Harvey. Sigurado ako na pagod na ito kahit itanggi pa niya. Pasan-pasan niya ako ng ilang beses at nag-i-ensayo pa kami kanina. Kaya tiyak na ako na pagod na ito at kailangan na niyang magpahinga. No, I'm staying here also. Uncle Tyre said I should disinfect your wound. Sagot naman ni Harvey. Kaya naman pala hindi ito nagpapatalo kay Sale dahil may kailangan pa siyang gawin. Ako na lang maglilinis ng sugat ko, saad ko. Kailangan na ni Harvey na magpahinga, masyado na siyang pagod. I'll stay here, tipid na pagmamatigas niya. Just go home Harvey, I can take care of Anya. Pagsingit naman ni Sale na kinagulat ko kung sakali ito ang unang beses na magkakausap sila dahil hindi naman sila nagpapansinan kapag nasa silid-aralan kami. Tanging mata lang nila ang palaging nag-uusap at tinitingnan ang galaw ng bawat isa. You can't make me go home, Sale. Kahit magkagulo pa tayo, hindi ako uuwi at aalagaan ko si Anya. Sagot naman ni Harvey kay Sale at lalong kinabahan na ako. Hindi na maganda ang nangyayari. Natatakot na rin ako sa pwede pang mangyari. Kung mag-aaway man ang dalawang ito, sana lang ay huwag naman sa harap at sa pamamahay ko. Akmang sasagot na sana si Sale ngunit pinigil ko na ito. Tumigil na kayo para kayong mga bata. Harvey at Sale, talaga bang pag-aawayin niyo ang isang simpleng sugat lang? Kaya kong alagaan ang sarili ko at saka andito naman ang mama ko. Kaya please, tumigil na kayo. Alam kong pagod na kayo at pagod na rin ako, tama na. Pagsaway ko sa dalawang ito. Napatingin naman sila sa akin. Naging tahimik lang ang buong kwarto. Wala sa amin ang nagsalita. Si Harvey ay abala sa telepono at si Sale naman ay nanatiling tahimik lang. Maya-maya pa ay dumating na ang aking ina, dala-dala ang pagkain. Akmang mag-aagawan pa ang dalawa sa pagpapakain sa akin. Ngunit nagsabi naman ang nanay ko na siya na lang. At saka kaya ko naman kumain mag-isa. Nasa pa naman ang sugat ko, wala sa kamay. Ay niya. Tita, I'll just go outside. Tatawagan ko lang si Uncle Chair about sa disinfection na sugat ni Anya. Pagpapaalam naman ni Harvey sa amin, ni Mama. Tumingin naman ako kay Sale at hanggang ngayon ay tahimik pa rin ito habang nakamasid. Natapos na ako sa pagkain at ibinabana ng aking ina pinagkainan ko. Nagkaroon naman na kami ng pagkakataong mag-usap ni Sale. Anya, are you okay? Nag-aalala na tanong sa akin ni Sale. Tumango lang ako at nanatiling tahimik na mag-isalita ito muli. I see. Harvey is really willing to make your her girlfriend, right? Nililigawan ka na rin ba niya? Tanong naman ulit sa akin ni Sale. Ito na nga bang sinasabi ko? Kaya ayaw kong magsalita dahil mapupunta na naman sa ganito ang pag-uusapan namin. Kung hindi tungkol sa aming dalawa ay tungkol naman sa amin ni Harvey. Hindi, sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi niya ako gusto. Sagot ko naman sa kanya. Hindi siya mag-aalala ng ganon kung wala siyang gusto sa'yo. I know, Anya, because of the way he looks at you. Kung paano niya gustong makasama ka, kung paano siya magalit kapag nilalapitan kita. May gusto siya sa'yo, alam ko. Yon dahil ganon din ako sa'yo. Bakit ba ayaw mong maniwala? Tanong naman sa akin ni Sale.
Napaisip ako kung bakit nga ba pinipigilan kong ang sarili kong maniwala kahit napilit na sinasabi sa akin iyon ng lahat, ng aking ina, ng mga kaibigan ko, pati na rin si Sale. Kasi hindi naman talaga. Maraming babae si Harvey, yung mga magaganda at sopistikadang babae. Yung mga malalakas ang sex appeal, hindi siya magkakagusto sa akin, Sale. Hindi. Biglang sagot ko. Pusang lumalabas na lang yan sa aking bibig at hindi ko yun iniisip. Siguro nga'y ganun talaga ang tinatatak ko sa isip ko. Simula ng gabing masaktan ako dahil kay Harvey. Naramdaman ko na naman ang pagkirot ng parte ng puso ko at pagpatak ng luha sa mga mata ko. Patago ko yung pinunasan at bumalik na si Harvey. Nagulat ito dahil kaming dalawa na lang ni Sale ang nasa silid at sobrang tahimik pa. Tahimik na lumapit sa akin at kinuha ang paa ko. Dahan-dahan niyang tinanggal ang band-aid para hindi ako masaktan. Mag-ingat na nilinis iyon at nilagyan ng panibagong band-aid. Okay na, Uncle Tyre said, disinfect this every 6 hours to prevent infection. Huwag ka na rin munang masyadong maglalakad-lakad, saad naman ni Harvey pagkatapos niya sa kanyang ginagawa. Tumingin naman ako kay Sale at nakatayo na ito. Mukhang aalis na ito dahil siguro sa sinabi ko kanina sa kanilang dalawa. Naglakad naman si Harvey papuntang sopa at kinuha ang kanyang bag. Sabay silang nagpaalam sa akin at sabay din silang lumabas ng pintuan. Iba na ang galaw nila ngayon. Tahimik at kalmado ang kanilang mga mukha. Para ako nananaginip dahil sa unang pagkakataon ay hindi ko ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Narinig ko naman ang pagpapaalam nila sa aking ina at maya-maya ay narinig ko ang pagbukas ng gate. Pagkatapos noon ay nakahinga na ako ng maluwag. Sadyang napakahaba ng araw na ito. Maraming nangyari. Para bang dumaan ang 1 linggo sa isang araw. Tiningnan ko naman ang sugat ko. Napangiti ako nang maalala kung paano ito linisin ni Harvey at kung paano niya ako pasanin kanina. Bumalik na ako sa pagkakahiga. Muli pa akong ngumiti at ipinikit na ang aking mga mata. Paniguradong bukas ay magiging magulong araw na naman, kaya dapat lang na magpahinga ako.